Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa ating siyasatin. Philippine National Railways 5 taong isasara. Alternatibo para sa mga apektadong pasahero, alamin. Giyera sa Gaza, patuloy pa rin. Baha at landslide naman ang naminsala sa Indonesia. Ed Sheeran, pinuri ang galing ng Ben and Ben. Programa ng Muntinlupa para sa mga 18 taong gulang nagbabalik. Mga bigating guest music artists ating kilalanin. Department of Education, napagdesisyonan na paikliin ang school year 2023-2024. Donations, anong say mo? Magandang gabi po, Pilipinas. Nag-aanda na ng alternatibong masasakyan para sa mga pasaherong apektado ng 5 taong tigil operasyon ng PNR sa 2 ruta nito sa Metro Manila. Aabot po yan sa hanggang 25,000 pasahero. Balitang siniyasa at pinabeta ni Sangka at Bian Xavier. Pagsabit ng March 28, Huwebes Santo, tigil operasyon ng PNR sa Tutuban Station at buong ruta ng PNR na Tutuban Paalabang at Governor Pascual Patutumam. Huling araw ng operasyon ng tren sa March 27, Miyerkules Santo. Mahirap din na nag-ooperate yung line na yon. At the same time, may construction, ay baka maapektuhan yung safety ng mga passengers. Itinukon sa Semana Santa ang pagsasara para walang masyadong taong mahambalan. Ayon sa Department of Transportation, maglalagay sila ng ruta ng mga bus sa parehong ruta na tinatakbo ng PNR. Parang yung the same line, no? Yung same line na yon, merong around 25 buses na mag-ooperate every day. Alas 5 ng umaga ang simula ng biyahe ng mga bus mula Alabang papuntang Tutuban. Last trip naman ay alas 6:30 ng gabi. Alas 7 naman ang unang biyahe ng mga southbound na bus mula sa Tutuban pa Alabang at ang pinakahuling biyahe ay alas 9 ng gabi. Aabot sa 20,000 hanggang 25,000 pasahero ang inaasahang maaapektuhan sa 5 taong pagsuspinde ng operasyon ng tren. Ito ay para bigyang daan ang pagpapatayo ng North at South Commuter Railway na sinasabing gagawing 2 oras na lamang ang biyahe mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna. Para sa Balitang Lokal, ako po si Beyonce Javier. Ako si Bethany Sangkap, nag-uulat at patuloy na magsisiyaso. 5 Palestinians lost their lives as a result of relief boxes falling in Gaza. Moreover, there were numerous casualties due to flooding and landslide in Indonesia. Let's hear more from Angeli Ranzo and Mildred Gomez for Global Update. In the video footage, we can see parachutes or airdrop aids descending one by one to Gaza. These contain food for Palestinians struggling in the war between Israel and the militant group Hamas. But one of the parachutes didn't open properly. Instead of descending slowly, the box fell rapidly. According to Gaza authorities, 5 Palestinians died when they were hit by their relief box. 10 others were injured. It is still unclear which countries sent the aid packages to Gaza. However, among those who sent the aid last week were America, Jordan, the United Arab Emirates, Egypt, and France. European Commissioner President Ursula von der Leyen then announced the opening of a sea corridor as an alternative route for sending food aid from Cyprus to Gaza to prevent famine that is already claiming lives, particularly among children. Based on the latest records, over 30,878 Palestinians have died since the war began in October. Meanwhile, over 72,000 have been injured. Residents in Padang, Indonesia were hit by floods and landslides this weekend. Due to the severity of the floods, residents had to use transportation. Rescuers also conducted patrols to assist others who were stranded because of the flooding. Amidst the rain and landslides, 19 residents lost their lives, 7 are missing, and approximately 70,000 individuals have been evacuated. Evacuees were purportedly taken to the evacuation centers.
especially with heavy rain expected in the following days. Search and rescue operations for the missing individuals are ongoing. Mildred Gomez and Angeli Iranzo reporting for Global Updates. Happy Monday, Pilipinas! Nakajamin ng British songwriter ang Ben & Ben sa mathematics tour nitong weekend. Nag-trending din ng pa-karaoke session ni Ed Sheeran bago ang mismong concert. Alamin ang latest chika kay Micaela Yap. Hindi ito katang-isip lang, kundi totoong pre-promote ni Ed Sheeran ng Pinoy Pride Band ng Ben & Ben. Sa kantang Maybe the Night, nagjamming sa Ed at ang Ben & Ben. Sinabayan niya ng fans sa The Mathematics concert ni Ed Sheeran sa SMDC Festival Grounds nitong weekend. Pinost na Ed ang video na yan sa kanyang personal media accounts. Sa husay ng Ben & Ben, tinawag na Ed na Bloody Brilliant ang Pinoy band. Bago po nito, nag-trending din ang karaoke banding ni Ed kasama ang Ben & Ben at isa pang guest artist na si Callum Scott bago ang concert. Para sa latest trend at chikas, Micaela Yap nag-uulat. Abangan! Filipino Olympian at gymnast na si Carlos Yulo nasungkit ang bronze medal sa floor exercise finals ng Big Apparatus World Cup sa Baku, Azerbaijan. Walang tigil ang pag-uulat dito sa Siyasat. Muli na naman nagpapakita ng kanyang galing si Carlos Yulo na tinaguriang part of the Philippines gymnastics sa Paris Olympics sa kamakailang World Cup event sa Baku. Alamin ang iba pang detalye kay Adrian de la Fuente. Isang kamangamang tagumpay ang tinamo ng ating mahusay na atleta si Carlos Yulo nang makamit niya ang medalyang tanso. Ito ay lalo pa nagpatibay sa kanyang posisyon at nag-agaw pansin sa international stage. Walang dudang kaanga-anga ang kanyang pagganap sa Baku World Cup kung saan na po ang atensyon ng mga manonood at na-impress ang mga hurado sa kanyang mga routine. Sa isang eksklusibong panayam, ipinahayag ni Carlos Yulo ang kanyang pasasalamat sa pagsuporta ng kanyang mga tagahanga at sa pagkakataon na maipakilala ang Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Sa likod ng bawat dakilang atleta ay may isang dedikadong team ng mga coach at trainer na parating gumagabay sa bawat takbang ni Carlos Yulo sa mundo ng gymnastics. Sa nalalapit na Paris Olympics, ang lahat ay nakatuon kay Carlos Yulo na patuloy na nagsusumikap at nananatiling determinadong makamit ang tagumpay para sa kanyang bansa. Dumako naman tayo sa esports. Naramdaman ng mga manonood ang sobrang excitement sa pagbabalik ng Mobile Legends Professional League Indonesia o MPL Indonesia Season 3, kung kaya't mataas ang naging viewership sa mga laban sa unang araw. Ang mga kilalang pupunan tulad ng Alter Ego, Vivos Glory, Dewa United Esports at Rebellion Esports na nagtapos sa ikalawang kalahati ng tabla sa nakaraang season ay puspusang nag-ensayo upang magmarka sa bagong season. Alamin ang lahat ng yan kay Jan Del Toro. Sa unang linggo, bumida ang RKOC at Onyx Esports na nag-host para sa mga kilalang pangalan sa liga. Hindi nagpatalo ang magkabilang panig na nagpamalas na matinding laban. Sa unang 3 araw ng mga laban, umabot sa kabuuang
9.75 million hours watch at hanggang 1.49 million viewers na siyang pinakamataas na bilang. Bagaman, may kaunting pagbaba sa English viewers kumpara sa nakaraang season. Tumaas naman ang atensyon ng mga nanonood sa Burma. Nagtagisan naman ang Aurora Fire at RRQ-Oshi sa huling laban na siyang sinuportahan ng kanilang mga fans sa buong mundo. Ang RRQ-Oshi na may maraming pambansang kampyonato at itinanghal na top 3 sa World Championship ay pinamalas ang kanilang pagiging dominant sa isang makapigiliningang laban. Abala na ngayon ang mga nanalo at mga nangungunang kalahok sa MPL Indonesia Season 13 dahil sila ay diretso nang papasok sa bagong Mobile Legends Mid-Season Cup. Tinakda itong magsimula sa huling bahagi ng Hunyo sa Riyadh, Saudi Arabia, kung saan naasahan itong magiging top-tier Mobile Legends action. Sa pagtatapos ng unang linggo ng laban, umaasa na ang mga tagahanga sa mga susunod pang kaganapan sa Season 13. Para sa Laban Atleta, ako si John Del Doring. At ako si Adrian de la Puente, patuloy na magsisiyasat. Nasa ikalawang linggo na tayo ng buwan ng Marso, pero patuloy pa rin ang pag-iip ng hanging amihan. Alamin ang panahon kay Nolan Claverian. Ayon sa Pag-asa, mayroon pa ring hanging amihan na nakakaapekto sa Northern Luzon. Kaninang umaga ay nagpalamig ito sa ibang bahagi ng rehiyon. Sa kabilang dako, ang easterlies naman ay patuloy na nagpapadiinit sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa datos sa siniyasat, bukas ay may inaasahang pagulan sa Central Luzon na magpapatuloy mula hapon hanggang gabi. Bukas ay magiging mababa ang tsansa ng pagulan sa Visayas. Gayon din ang inaasahang panahon para sa Palawan, kaya mainit ang panahon sa buong probinsya. Sa Mindanao naman, mula tanghali ay uulan sa Davao Region at Sarangani. Magkakaroon din ng pagulan sa ilang bahagi ng Caraga at Northern Mindanao. Kaya maging alerto sa posibleng pagbaha at pagbuko ng lupa. Pagdating ng hapon, halos buong Mindanao na ang maaapektuhan na pagulan. Sa Metro Manila naman, malinsangan ang panahon subalit hindi pa rin maaalis ang tsansa ng localized thunderstorms. Para sa ating Muntinlupa weather forecast, inaasahang papalo sa 23 degrees Celsius ang init ngayong gabi sa mga sumusunod na barangay: Bayanan, Putatan, Alabang, Ayala, Alabang, Kupang, Buli at Sukat. Samantalang bababa naman ito sa 26 degrees Celsius sa Barangay Poblacion at Tunasan. Sa mga sumusunod na araw, asahan ang patuloy na pag-init ng klima sa ating lugar. Maigi pa rin magdala ng payong at sapat na tubig upang maiwasan ang heat stroke. Para sa Siyasat Weather Forecast, ako po si Nolan Claveria, nag-uulat at patuloy na magsisiyasat. Sa darating na balik-eskwela ay mamimigay ang Muntinlupa LGU ng mga libreng rubber shoes kasama sa mga school supplies na ipapamahagi para sa mga estudyante nag-aaral sa pampublikong paaralan. Alamin ang mga detalye kay Hana Tabuso. Sa 29th cityhood anniversary ng Muntinlupa, inanunsyo ni Mayor Rufy Biazon ang pagpapamahagi ng libreng rubber shoes, school supplies at school bags para sa muling pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral sa nalalapit na Hulyo 2024. Nung nakaraang balik eskwela kits, taong 2023, mahigit 100,000 na mag-aaral ang nakatanggap. Around 100,000 public school students were provided with free Balik Eskwela package mula daycare, elementary, junior hanggang senior high school. Ngayong school year 2024, isang item naman ang nasa Balik Eskwela package, yung free rubber shoes. Idinagdag pa ni Mayor Biazon na lahat ng naipamahagi at ipapamahagi pa ay high quality. Nais ng lungsod na maging happy at ganado sa pag-aaral ang mga batang Muntinlupenyo. Para sa Munting Balita, ako si Hana Tabuso. Abangan! Oppenheimer, Hakot Award noong linggo sa Oscars na nag-uwi ng 7 award kasama na ang Best Picture at Best Director Award. Kilalanin ang iba pang nanalo mamaya sa latest chika. Layuning maibalik ang dating school calendar para maiwasan ang mainit na panahon tuwing Marso hanggang Mayo.
Approved ba sa mga mag-aaral at guro ng Tunasan National High School? Walang tigil ang pag-uulat dito sa Siyasat. Ilan sa Hollywood biggest stars ay pinagdiwang ang best films mula sa nakaraang taon sa 96 Academy Award noong gabi ng Linggo. Ilan sa mga nagwagi sa Oscar ay ang pinakamahusay na actress na si Emma Stone at pinakamahusay na supporting actor na si Robert Downey Jr. Alamin ang latest chika niyan kay Jeray Octarine. Muling nagtipon-tipon ang pinakamalalaking bituin sa pelikula sa 96 Academy Award. Mga previous winners ang nag-present sa mga artistang nominado at nanalo. Hinirang na Best Actress si Emma Stone para sa kanyang pagganap sa pelikulang Poor Things. It's not about me. It's about a team that came together to make something greater than the sum of its parts. Si Cillian Murphy naman ang nag-uwi ng Best Actor Award para sa Oppenheimer. I would really like to dedicate this to the peacemakers everywhere. Sa supporting categories na palanunan ni Robert Downey Jr. ang kanyang unang Oscar Award para sa Oppenheimer. At si Da'Vine Joy Radcliffe naman ang Best Supporting Actress para sa kanyang madamdaming pagganap bilang ina na namatayan ng anak sa The Holdovers. Nominado naman sa pangatlong pagkakataon ang Pinoy na si Matthew Libatic sa The Best Cinematography para sa Maestro. Suot ni Libatic ang disenyo ng Filipino designer na si Oliver Tolentino. Sa kabila ng maraming pagsubok sa industriya, marami na ring magandang naganap sa Hollywood. Kagaya na lamang ng mas mainit na pagtanggap ngayon sa mga international films at talents, kagaya ng mga Pilipino. Para sa latest trends chikas, Jeray Octarine, nag-uulat. Ang Department of Education o DepEd ay naglabas ng anunsyo na muling ibabalik ang dating pasukan, kung saan maagang tatapusin ang pasok sa mga pampublikong paaralan ngayong taon. Para sa unti-unting pagbabalik ng June to March school calendar, balitang siniyasat ni Jomar Dumanais. Naminabas ang Department of Education ang DepEd Order No. 003, Series of 2024 or the amendments to DepEd Order No. 022, Series of 2023, noong February 19, 2024. Ang ahensya ay kaugnay sa graduate at pagbabalik ng dating kalendaryo. Base sa inalabas na batas, ang araw ng pagtatapos ng school year 2023 to 2024 ay May 31, 2024 sa public elementary at high school. Mas maaga ito ng 2 linggo kumpara sa pagtatapos ng 2022 to 2023. Ayon kay DepEd Chief of Staff and Spokesperson Attorney Michael Poa, paiksin na ang araw ng pasok ng mga estudyante ngayong school year para unti-unting may balik ang April to May break. Pakinggan ang kanyang pahayag. So, because ito yung talagang gusto ng tao, nag-decide na tayo that we should go back, but we have to do it gradually para hindi maapektuhan naman. Dahil learning recovery mode po talaga tayo ngayon. Ang original na pagtatapos ng school year or 2023 to 2024 ay June 14, 2024, kung hindi ito pinaikli. Ngayon, narito si Jenny Villanueva upang hingan ng mga payag ang ilang mag-aaral ukol sa pagpapaikli ng DepEd calendar. Tunasians, anong say mo? Magandang araw, Jomar. Nandito ako ngayon sa Tunasan National High School para humingi ng kaunting reaksyon mula sa guro at estudyante na nandito ngayon. Ano ang iyong pangalan? Ako po si Ashley Christine L. Victorino po ng 8 Lapu-Lapu. Kira Brooke Soler Magante po. My name is April. John Robert Bas po from Grade 10 Habol. Ako si Sir Yam Kahano ng Junior High School Department dito sa ating paaralan ng Tunasan National High School.
Ano ang opinion mo ukol sa pagpapaikli ng DepEd School Calendar ngayong taon? At paano ka naapektuhan nito? Sa tingin ko po, okay naman po ang pagpapaikli po ng DepEd sa school calendar po para po maibsan po ang nararanasan po natin na pagkakasuspend ng klase sa tuwing naiinitan po tayo. Naapektuhan po ako neto sa kalusugan ko dahil po sa aking excessive na pagpupuyat dahil po sa mga rush na schoolworks po. Yung bad side po is like, parang masyado po na-pressure yung mga students po kasi po parang masyadong nabibilisan po sila sa araw or times. Tapos po parang napapamadali po sila sa mga gawain po ng school. Like, okay lang naman po para sa akin. Pero sa other students naman po is baka po napapressure nga po sila. Ako ay nakaramdam ng pressure. Bakit? Dahil as graduating students, hindi papayag ang ating mga guro na hindi tayo tambakan ng mga maraming gawain, performance tasks, or kung na kailangan natin ipasa sa madaling panahon. Pero there's still part of me na happy because maaga tayo makakagraduate. Maaga tayo mag-step up into another part of our journey. I found out and learned why DepEd wants to push this move. And you know, maybe it affects me as a student kasi everything's a rush now. And I had several difficulties managing my time kasi it's not like as before. It also affects me seeing teachers na nagkukumahog kasi nagkukulang na sa time. And I'm commending them on how they trying to implement the whole curriculum kahit na shortened na yung DepEd calendar. Tingin ko naman ito ay makakabuti sa atin. Last year na-experience po ng ibang teachers, students na nahihimatay po sila due to extreme heat sa loob ng classroom na ayaw naman nating magkaroon ng mga ganong problema. Nagkaroon ng amendment ang DepEd para yung mga school year natin is bumalik doon sa original na school years. Sana lahat ay mag-cooperate, yung mga students mag-cooperate sa amin kasi may deadline sila sa amin para makuha nila yung mga competencies na dapat nilang matutunan within the short period of time. Para sa Balitang Tunations, ako po si Jenny Villanueva. At si Jomar de Manais na nag-uulat at patuloy na magsisiyasat. Gaganapin ang pagtatubad ng pangalang lungsod ng Muntinlupa na selebrasyong R18 or Responsible 18 ngayong taong 2024. Ito ay para sa mga kabataang 18 years old o turning 18 ngayong taon. Ayon yan sa City Ordinance 19038 na kailangang ipagdiwang ito kada taon. Alamin ang mga kaganapan kay Clyde Sagana. Welcome to your main character era. Iyan ang tema ng programang R18 na gaganapin ngayong taon sa Philinvest City Event Grounds sa Muntinlupa sa darating na April 27. Ilan sa mga aktibidad sa programang ito ay ang pep talk tungkol sa adulthood, dance competition, orientation on disaster and first aid, at film showing. Talaga namang tinangkilik ang mga kantahan at jamming with mayonnaise at autotelic na naganap noong nakaraang taon. Kaya ngayong summer, may mga bigating music artist muli na naka-line up para sa concert na gaganapin. Abangan ang Nobita, The Ones at iba pang music artist na magpapa-It's Giving main character vibes sa mga kabataang dadalo. Clyde Sagaran na nag-uulat at patuloy na magsisiyasat. Mula pa noong ating pagkabata, itinuro na sa atin ng ating mga magulang ang pagmamano sa mga mas nakakatanda sa atin. Ngunit, saan nga ba nagmula ang gawi ng pagpapakita ng respeto na ito? Para sagutin ang tanong na iyan, nandito sina Kuya Clark at Luis para sa ating espesyal na segment na On The Records. Mano po. Pagmamano. A deeply ingrained tradition in Filipino culture is the act of showing respect to elders by taking their hand and touching onto one's forehead and saying, "Mano po." But where did this tradition originated? Let's hear it from Mark. Pinalikan ng mga mananaliksik ang pinagmulan ng pagmamano bago masakop ang Pilipinas, kung saan nakaugalian na ng mga kabataan sa younger generation ang ugaling ito bilang tanda ng paggalang at pasasalamat sa matatanda. Dumaan ng ilang dekada,
Tinakgis na ng mga Pilipino ang pagmamano bilang respeto sa kanilang pamilya. Balik sa iyo, Clark. And did you know that this practice also carries elements of Spanish influence? As the Philippines was under Spanish colonial rule for over 3 centuries, the act of kissing the hand of an elder, a common practice in Spanish culture, may have contributed to the development of pagmamano. Today, pagmamano remains an integral part of Filipino etiquette, passed down from generation to generation as a symbol of love, respect, and cultural heritage. So the next time you witness or perform pagmamano, remember its rich history and values it represents. And that concludes tonight's segment of Philippine Heritage. Join us next time as we delve deeper into the culture tapes of the Philippines. I'm Aaron Clark Sadiqa. Signing off. Till next time on The Records. Salamat sa inyo, Clark at Luis. At iyan ang mga balitang siniyasat ngayong Lunes. Ako po si Zaira Tantoy. Ako po si Samantha Calimoso. At ako po si Jefferson De Leon. Hatid ang makabuluhan, may basehan at makatotohanan ng balita. Walang tigil ang pag-uulat dito sa Siyasat.